Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to our Genesis to Jesus Bible Timeline Story, all about God's Covenant Love Story. Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Shalom. Ito po inyong gabay sa pananampalataya, si Brother Eddie Cueto. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Maligaya at mapagpalang paglalakbay sa kasulatan, Genesis to Jesus. Session 7 na po tayo ngayon. Lesson 5 ng Aklat, Part 1. Hinati po natin yung Lesson 5 at ginawa natin Part 1 at Part 2. Ang topic po ng Lesson 5 ay mapasamin ang kaharian. Ito po ay sa period of salvation. Ito pong Session 7 ay katapat ng period 5, Conquest and Judges, period 6, Royal Kingdom, ng Story of Salvation ni Jeff Gibbons. Ang layunin ng ating aralin ng Session 7, Lesson 5 ay number 1, tapusin ang pagbasa ng lumang tipan mula sa aklat ni Joshua hanggang Malakayas at maintindihan ang mga ito. Number 2, maintindihan ang malawak na balangkas, outline, ng kasaysayan ng bansang Israel nang may kinalaman sa kasunduan ng Diyos kay Abraham. Pangatlo, mabigyang pansin ang mahalaga at walang hanggang kasunduan ng Diyos kay David. Ating pong agenda, una, panimula at abot-tanaw ng aralin. Magbabalik tanaw po tayo. Pagpasok sa lupang pangako, ang tama at maling gawa ng mga hari, ang mga pastol ng Israel, pari at hari. At sa number 5, yung pong ating mga katanungan na nasa huling page ng itong ating session na ating pag-aaralan pag tayo ay nagkita-kita face-to-face. Panimula at abot-tanaw ng aralin. Maghanda. Ito ay napakahabang pag-aaral. Ating bubuklasin ang istorya mula sa aklat ni Joshua hanggang sa aklat ni Malakayas. Huwag ninyong piliting tapusin ang pag-aaral nito sa isang upuan lamang. Subalit, sa oras naman na matapos nyo ang araling ito, para mo na ring natapos ang kabuuan ng lumang tipan. Para mo na ring nabasa ang kasaysayan ng lumang tipan kung paano ito ay itinuro ng simbahang Katoliko. Sa kahulihan ng araling ito, makikita mo ng mas maliwanag ang kabuuan ng kasaysayan ng kaligtasan kung paanong ito ay naitala sa lumang tipan. Pagkatapos ng araling ito, handa ka nang maintindihan ang mga mas malalim ang bagong tipan. Di natin nagawang basahin bawat talata ng mga aklat sa Biblia. Subalit, sa pag-aaral na ating ginawa at sa tuwing magbabalik-aral ka dito, meron ka ng tamang pananaw sa mga tema at issue ng bawat aklat sa banal na kasulatan. Meron ka ng tamang pag-intindi kung anong istorya ng Biblia mula sa unang pahina hanggang sa huli. Para malubos ang iyong pag-aaral, siguraduhin mo na binabasa ang mga Bible verses na ating pinag-aaralan. Mahalaga na ang mga talata na nakasulat ay mabasa mong diretso sa Biblia. Maingat na pinili at inayos ang mga pagbanggit sa mga kabanata at talata ng Biblia para makita mo kung paanong ang mga aklat ay nagkakadugtong-dugtong para bumuo ng isang istorya sa Biblia. Kung babasahin mo lang ng diretso ang mga nabanggit na scriptural passages sa bawat aralin natin,
lesson 1 hanggang 10, nabasa mo na rin ang mahalagang parte ng banal na kasulatan. Tayo po ay nasa period 5, Conquest and Judges ng Story of Salvation. Sa Book of Joshua, namatay si Moses bago pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako. Tinawag ng Diyos ang kanang kamay ni Moses, si Joshua, upang amakayin ng mga tao sa lupain na tinitirhan ng ibang mga tao. Kailangang makipaglaban ng Israelita para makontrol ang lupain. Kapag nagtiwala sila sa Diyos, matagumpay sila sa kanilang mga digmaan. Kapag hindi sila nagtiwala sa Diyos, nabibigo sila. Kalaunan ay nasakop nila ang lupain at hinati ni Joshua ang lupain sa 12 litwi. Basahin po ninyo ang Book of Joshua chapter 1 to 22 at ang Book of Judges chapter 1 to 3, chapter 6 to 7, chapter 17-21. Yan po inyong basahin lamang upang maunawaan ang period 5, Conquest and Judges. Sa Book of Judges, nakalimutan ng mga Israelita ang tungkol sa Diyos at hindi sila tapat sa tipan. Sila ay nagdurusa sa kamay ng mga mananakop. Humingi sila ng tulong sa Diyos. Ang Diyos ay tumatawag ng pinunong mandirigma at hukom sa pagliligtas at pagtatanggol laban sa mga mananakop. Ang buhay ay mabuti, sandali, hanggang sa ang mga Israelita ay lumipas sa kawalang katapatan at muling magsimula ang cycle. Ang pinakasikat na hukom ay si Deborah, Gideon at Samson. Pagpasok sa lupang pangako, si Joshua sa Jericho. Balikan natin ang istorya ni Joshua na pinili ni Moises bilang kanyang kapalit. Ang aklat ni Joshua ang tulay na magdudugtong sa Pentateuch, Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang at Deuteronomio ng iba pang maaklat sa lumang tipan. Si Joshua ang namuno patungong Jordan at sa mga kampanya laban sa hari ng Canaan. Tagumpay na mapasa kanila ang maraming bansa na pinangako ng Diyos kay Abraham, kay Moses at mga Israelita. Ang pinakakilalang digmaan na hindi talaga digmaang matatawag ay ang pagkasakop sa Jericho. Basahin po ninyo sa Joshua chapter 6. Alam natin ang istorya nito. Sa loob ng 6 na araw, ang mga Israelita ay nagmarcha sa paligid ng Jericho sa pangunguna ng 7 pari. Dala-dala nila ang kaban ng tipan sa kanilang paglalakbay. Sa ika-7 araw, nagmarcha sila 7 beses at saka hinipan ng sabay-sabay ang tambuli na nagbigay naman ng malakas na ingay at ugong, kaya't ang pader ng Jericho ay bumagsak at nagiba. Sa bawat yugto ng pagkakapanalo, hindi lakas ng militar ang namamayani, bagkus ang pagkapanalo ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga pari. Habang ang mga Israelita ay palabas ng Ehipto, papunta sa pulang dagat na patnubay, isang haligi ng ulap. Ang ulap na yan ay katumbas ng presensya ng Diyos. Isang haligi ng ulap, ganun din, pinamunuan ni Joshua ang mga tao papuntang Jordan, kasama ang kaban ng tipan o Ark of the Covenant. Ang paglalakbay na ito ay naganap sa parehong buwan kung kailan nangyari ang Exodus. At ganoon din naman tulad na nangyari kay Moises at sa Exodus. Sila'y nagpatuli at saka nagdiwang ng Paskwa bago tumawid ng Ilog Jordan. Ang kabanang tipan ng Panginoon ay mahalaga sa relihiyosong karakter ng misyon ni Joshua. Kung mapapansin niyo sa lahat ng aklat,
at mababasa sa aklat ng Josue, sa aklat ng mga hukom, mga hari, at aklat ng kronika. Ang Kabanang Tipan ay isang importanteng simbolo ng pagpili ng Diyos sa Israel bilang kanyang hinirang ng mga tao. Nakalagay sa kaban ang mga tanda ng pakikipagtipan ng Diyos kay Moises. Ang tapyas na bato na pinasusulatan ng tipan. Ang tungkod ni Aaron, ang sisidlang ginto na may lamang mana, nananahan doon sa kaban ng Diyos, sa kaban ang Diyos, tanda ng kanyang presensya kasama ng mga Israelita. Subalit, pansinin na kay Josue, ang kaban ay hindi lamang tanda ng Diyos sa tribo ng mga Israelita. Mayroon ng pahiwatig na nais ng Diyos manahan kasama ng lahat ng tao, tanda ng pagiging Panginoon ng sandaigdigan. At sinabi ni Josue, "Hali kayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Ang kabanang tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itawid sa ilog." Nanatili ang mga tinik. Kahit maraming labanan ang naipanalo ni Josue, hindi pa rin niya nasakop ang lahat ng mga lupaing bumubuo sa lupang pangako. Ipinag-utos ng Diyos sa Israel na palayasin ang mga naninirahan sa Kanaan, durugin ang mga ribulto nilang bato at imahing metal, at gibain ang mga sambahan nila sa burol. Nagbabala ang Diyos na kung mayroong kahit isang taga-Kanaan ang pahintulutang mamalagi, ito ay magsisilbing tinik sa kanilang lalamunan at uwing sa ilang mga mata. Kapag nangyari ito, sa inyo ko ipalalasap ang parusang gagawin ko sana sa kanila. Palagi tayong nababahala at nahihirapan umintindi kung paano nagawa ng Diyos natin na ipag-utos ang malawakang pagpatay ng mga taong nanginirahan sa lupang pangako. Ang genocide o pagpatay ng lahi ng tao ay hindi gawain ng Diyos. Ang ating nakita sa pinag-utos na ito ng Diyos ay isang halimbawa ng isang ama na nagpahintulot pagbigyan ang kahinaan ng kanyang panganay na anak sa kanyang buhay espiritual. Sila, mga Israeli, ang magpapatotoo sa karunungan ng Panginoon at sa kanyang patnubay. Sila mga taong isinugo ng Diyos upang magturo, manghikayat, at palitan ang maling gawin ng sangkatauhan tungo sa gawain ng Diyos. Subalit sa estadong ito, alam ng Diyos na hindi pa handa, espiritual at moral, ang mga taong kanyang pinili upang mamuhay kasama ng mga paganong naninirahan sa Jordan. Alam ng Diyos na hindi nila kayang manirahan kasama ng mga ito at na hindi sila mahahawa sa kanilang mga maling gawin. Malalaman sa kanilang kaharian. Sa istoryang mababasa sa aklat ng Josue, malalaman natin ang paulit-ulit na pagkakasala ng mga Israelita sa kasalanang pagsamba sa Diyos ng mga taong Kanaan. Ang kabuuan aklat ng Josue ay nagtataglay ng puro pagsubok sa katapatan ng mga Israelita sa kanilang pakikilaban sa Diyos. Malalaman din natin na pinayagan ng Diyos ang mga pagano na manatili sa lupang pangako upang subukin ang katapatan ng mga Israelita sa kanilang kasulatan. Susubukin ng Diyos kung susunod sila sa mga utos na binigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Sa huling buhay ni Moises, nanawagan siya upang buhayin muli ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos. Sinabi niya sa mga tao, "Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito
sa lupain yung tinitirahan o si Yahweh. Katulad ni Moises, nahulaan din ni Josue na hindi kaya ng mga Israelita na maglingkod sa Diyos at maging tapat sa kanilang covenant. Tama siya, lumagsak sa pagsubok ang Israel. Ito ang mensahe ng aklat ni Josue. Kaya ang kasaysayan na mababasa natin sa aklat ni Josue ay tungkol sa paulit-ulit na animo, gulong na magsisimula sa kasalanan, kaparusahan, pagsisisi, pagpapatawad, at balik simula sa kasalanan, kaparusahan. Pinanganak sa Bethlehem. Sa gitna ng mga katiwalian at kahinaan ng mga taong hinirang ng Diyos, patuloy pa rin ang plano ng Diyos sa kanilang kaligtasan. Yan ang aral sa aklat ni Ruth. Si Ruth ay isang Moabite, isang kwento ng buhay sa panahon ng mga Hapon. Lumabas ang kwento ni Ruth sa Biblia upang magpaalaala na sa ilalim ng mga nangyayaring politikal at militar sa panahon ng Israel, tahimik na mahabi o tahimik na gumagawa ang Diyos ng mga pangyayari sa buhay ng simpleng taong ito, si Ruth. At hindi pa nga sila mga Israelita upang tapusin ang pangako ng pakikipagtipang. Ginamit ng Diyos si Rahab. Ito'y isang paganong prostitute, isang babaeng mababang lipat, habang sinasakop ni Josue ang lupang pangako, upang masigurado ang pagwawagi ng kanyang plano. At sa panahon ng mga hukom, gumamit ulit ang paraan ng Diyos sa pamamagitan ng isa na namang paganong babae, ang alipin na si Ruth, upang ipagpatuloy ang kanilang planong pagliligtas. Si Rahab ay nagkaroon ng pagkakataong makilala ang Diyos ng mga Israelita at kilalanin siyang totoong Diyos. Kapareho na nangyari kay Ruth, nangako sa sarili na paglilingkuran ng Diyos ng mga Israelita gamit ang salita ng pakikipagtipang. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos. Basahin po niyan sa Book of Ruth, chapter 1, verse 16. At si Ruth ay nakasal kay Boaz, isang matuwid na lalaki na taga Bethlehem na anak ni Rahab. Nanganak si Ruth ng isang lalaki at pinangalanang Obed. Si Obed ang naging ama ni Jesse, na siya namang naging ama ni David. Dito anong binanggit ang pangalan ni David sa Biblia. Ang tama at maling gawa ng mga hari. Si Ana, ang pagtatag ng walang hanggang kaharian ni David na siyang palagi ang mapag-uusapan sa kabuuan ng banal na kasulatan. Hanggang sa bagong tipag ay inihanda ni Samuel ang huling hukom ng Israel. Si Samuel ay pinanganak sa panahon ng mga hukom, kung saan bagsak at magulo ang buhay ng mga tao. Katunayan nga ang mga tinuturo ng mga hukom. Nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Ang pagtaksil ng bansang Israel ay sinimbolo ng katiwalian ng paring si Eli na naparusahan sa paglusob ng mga Filisteo, kung saan 4,000 ang mga Israelita ang nangagsimatay, kasama ang mga anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. Kinuha ng mga kalaban ang kaban ng tipan. Nang malaman ni Eli na ninakaw nila ang kaban ng tipan, nahulog siya sa kanyang upuan, nabali ang kanyang leeg, na siya niyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Tayo po ngayon ay nasa period 6, Royal Kingdom. Basahin po ninyo ang 1 Samuel chapter 1 to 4, chapter 7 to 12, chapter 15 to 16,
at chapter 16, at sa 2 Samuel chapter 5 to 7, chapter 11 to 12, at sa 1 King chapter 1 to 11 para maintindihan ninyo ang kwento tungkol sa Royal Kingdom na period 6 ng Story of Salvation. Ang panahon ng kasaysayan ng kaligtasan ay karaniwang tinutukoy bilang monarkiya. Ang mga Israelita ay humiling ng hari na atubiling sinagot ng Diyos ang kanilang pakiusap. Pinaghirang niya si Samuel, para basbasan si Saul bilang unang hari ng Israel. Kasabay nito, binabalaan ni Samuel ang mga tao tungkol sa panganib ng mga hari at imperyo. Maraming problema si Saul at huli ay napatay sa digmaan. Dito pa rin sa period 6 na Royal Kingdom, si David ay sumunod kay Saul bilang ikalawang hari. Si David ay isang makapangyarihang mandirigma at pinagkakaisa ang lahat ng mga tribu sa isang kaharian. Pagkamatay ni David, ang kanyang anak na si Solomon ay nagtayo ng templo sa Jerusalem. Maraming magandang nagawa sina David at Solomon, pero merong maraming kasalanan pagtatayo ng kanilang imperyo. Nagpapadala sa mga tukso ng karahasan, kasarian at kapangyarihan. Ang hinirang ng Panginoon. Inalis ng Panginoon si Saul bilang hari. Gayunpaman, hinayaan niya siyang manatili sa kanyang pamumuno hanggang sa kanyang mapait na wakas. Kabilang dako, inutusan niya si Samuel na tahimik na humirang na isang kapalit. Isang taong ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang taong ito ay si David, anak ni Jesse, apo ni Obed na anak ni Ruth, ang isang di kilalang pastol na naninirahan sa Bethlehem. Ang Espiritu ng Panginoon ay agad dumating kay David sa sandali ng kanyang pagkakahirang at sa mga sumunod na waring sinadyang pagkakataon ay naging bahagi siya ng kapulungan ni Saul. Matapang si David, may banal na takot sa Diyos na ating matutunghayan sa kilalang tagpo ng pakikipaglaban niya kay Goliath. Kanyang nababatid ayon sa kanyang pananalita, ang pakikibaka ay para sa Panginoon. Hindi sa tabak o sibat man, sinasagawa ng Panginoon ang kanyang pagligtas. Sa pagpapatuloy ng kasalaysay ng unang aklat ni Samuel, ang kababaang loob ni David at ang kanyang malakas na pananampalataya sa Diyos ay taliwas sa lumalang pagkabugnutin ni Saul at naging sanhi ng nabubuong pagkaingit sa puso ng hari at sa pagtatangka nito sa buhay ni David. Hindi nagawang patayin ni David si Saul na mortal niya kaaway, kahit pa nagkaroon siya ng dalawang pagkakataong gawin ito. Sa anong dahilan? Malaki ang pagmamahal ni David sa Diyos. Kanyang tinuran, gaano man kasama si Saul, ay mananatili siyang hari na hinirang ng Panginoon. Nang sumapit ang nakalulunas na wakas ni Saul at ng kanyang mga anak sa kamay ng Pilisteo, nagluksa si David at bumaling sa Panginoon bilang gabay. Nang matalo sa labanan ang mga natitirang kaway na tapat kay Saul, hinirang si David bilang hari ng lahat ng mga tribo ng Israel na nagpasakop sa kanya sa pamamagitan ng panunumpa sa isang tipan. Narito kami, yung buto at laman. Ganun nga, tinawag ni David ang Jerusalem bilang Zion at lungsod ni David. Matapos niya itong hulihin, binawi niya muli ang kaba ng tipan at inananyahan niya ang lahat sa kanyang pananalita. Pagkatapos, kunin natin muli ang kaba ng tipan na napabayaan natin noong panahon ni Saul. Suot ni David ng isang ephod na lino
Pinamunuan niya ang masayang pagdiriwang dahil sa pagkabalik ng kaba ng tipan. Sila'y nagsigawan sa galak, hinipan ang tambuli at trompeta, tinugtog ang pompiyang, lira. Kay David ang huling pakipagtipan ng Diyos sa matandang tipan. Pinangako ng Diyos kay David na gagawin niyang walang wakas at panghabang buhay ang kanyang dynastiya. Pinangako rin ng Diyos na magmumula sa linya ng angkan ni David ang uupo at ang kanyang paghahari ay panghabang buhay. Pinangako rin ng Diyos na ituturing niyang kanyang tunay na anak ang susunod na lahi ni David. Siguraduhin ninyong basahin ang mga importanteng covenant na matatagpuan sa 2 Samuel chapter 7 verse 8 to 16 at 1 Chronicles chapter 17 verse 7 to 14. Ang mga talatang ito ang mahalagang parte sa Biblia. Ang pangako ito ng Diyos ay magbibigay ng anyo at direksyon, pag-asa at drama sa mga susunod pang aralin hanggang sa huli ng bagong tipan. Himayin natin ang mga pangako ng covenant sa pagbabalik-aral ito ng sunod-sunod. Una, pangako ng Diyos kay David. Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Patungkol ito sa dinastiya. Ibig sabihin, ang kaharian ni David ay magiging dynasty. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatatagin ko ang iyong kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Ang anak ni David ay gagawa ng templo para sa kaban ng tipan. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Ang anak ni David ay aampunin ng Diyos bilang kanyang tunay na anak. Ito ang unang pagkakataon na ang ideya ng pagiging anak ng Diyos ay ituturing sa isang tao. Habang ang Diyos ay tinuturing na panganay na anak. Ang Israel, wala pa sino man sa Biblia ang tinawag na anak ng Diyos. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ibig sabihin, magkasala man ang iyong anak si David, hindi siya parurusahan ng Diyos at hindi rin tatalikdan tulad na nangyari kay Saul. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Ibig sabihin, palaging may nakahandang papalit sa trono at hindi ito mababakante. Ito po ang mga katanungan ng ating pagninilayan. Pag tayo po ay nagkita-kita at ating sagutin ito, itong mga tanong na ito, at magbigay tayo ng reflection o insights o application sa buhay natin. Ito pa ang additional na 3 katanungan na ating pagninilayan. This year 2024, this is my quest. Spread the word of God to the least, the last, and the lost, and to all Christians. I had freely distributed 20 workbooks in October 2022 before my open heart surgery in November 29. I am requesting donation of any amount for the purchase of another 20 G2J workbooks for every parish in Vicariate of San Antonio de Padua, praying that I will be able to accomplish my quest. In 1 Chronicles chapter 4 verse 10, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be free with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. So this is my prayer also, that from my parish, I can spread the word of God. And this is
my prayer, our prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin Diyos, hinubog mo ang tao mula sa lupa ng mundo at hiningahan ng Espiritu ng iyong buhay. Subalit, tumalikod ang tao sa iyo at mas pinili ang magkasala. Ibalik po ninyo kami sa inyo, Panginoon. Ibalik po ninyo ang tao sa iyong anak na si Jesus, naging dahilan ng aming pagwawagi sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Amen.